no? Yung ating pag-uusapan ay patungkol dito, mga kababayan, sa ni PBBM, na talagang nababahala po talaga si PBBM. Kasi ganito po, mga kababayan, no? Kung naalala nyo po, no? Ipapanood ko sa inyo yung naturang balita ng GMA News at magbigay tayo ng tawag dito, opinion, no? Kung ano-ano pa, no? Kasi actually, mga kababayan, parang summarize na lang itong pahayag ng palasyo. So isa-isahin ko. Yung mga real talk, ha, mga kababayan, kung bakit nabahala. Trending in metal May trends. ads lang po, ha, mga kababayan. Alibaba.com, world-leading B2B e-commerce marketplace. Nababahala si Pangulong Bongbong Marcos na mabaligtad ang mga pulisiya ng kanyang administrasyon kung mahalal bilang susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Pag-alma ng kapatid ng bise para naman anyang napakarami ng mga reforma ng Pangulo, sabay tanong kung ano-ano ito. Nakatutok si JP Soriano. Sagutin natin yan mamaya. Sa panayam ng news agency na Bloomberg, ibinahagi ni Leon Pangulong siya, Bongbong hello po, Marcos ma'am. na meron siyang pinangangambahan kung mahalal na susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Sabi ng Pangulo, baka raw baguhin o i-reverse lang ni VP Sara Tama. ang mga pulisiya at pagbabagong ginawa niya sa kanyang termino. Tama. Agad inalmahan ng kapatid ng bise ang pahayag ng Pangulo. Sa isang pahayag sa social media, tinanong ni Representative Paulo Duterte ang Pangulo, ano daw ba ang mga reformang sinasabi niyang maaaring sirain o bawiin ang susunod na administrasyon? At dahil malapit na ang State of the Nation address ng Pangulo, baka raw pwede niyang isa-isahin ng malinaw ang kanyang mga nagawa na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Tugon dito ng Malacanang. Bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunod lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Patunsyada pa ni Representative Duterte, hindi raw lalamang ng ganun si Marcos noong eleksyon kung hindi dahil sa kanyang kapatid. Ipinapakita raw ng kasaysayan na ang pagkapanalo ng Pangulo ay hindi dahil sa pangalang Marcos, kundi dahil sa tiwala at suporta raw na dala ni Vice President Duterte. Kinontra ito ng Malacanang. Unity sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulong Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Tama. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh. Hinihinga namin ng pahayag din si Vice President Duterte mismo. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Eto na nga, mga kababayan. Ganito po yung gustong iparating ni PBBM, na nababahala siya. No? Ako, as a vlogger, supporter, explain ko po sa inyong lahat, mga kababayan. Una, malaking dagok po talaga, mga kababayan, kung si Sara ang maging presidente ng Pilipinas. Una, number one, no? Ang ginawa ng Administrasyong Marcos ay ang ipaglaban ang atin. Unang-una sa China. Una dyan, mga kababayan, kapag si Sara naging presidente, yung mga infrastruktura na itinatayo ng China sa West Philippine Sea at yung pakikipaglaban ng Administrasyong Marcos na hindi matayuan ng panibagong infrastruktura, ay yan ay madadagdagan. Kung yan, mga kababayan, nakikita ninyo, 100 infrastruktura ang napatayo dyan sa mga artificial island, yung 100 na yan, magiging 1,000 yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Una, pagdating sa sigalot sa West Philippine Sea at ang China at Pilipinas, ni statement, ni bulong, ni press release ng mga Duterte, wala kayong narinig. Pero pagdating sa China, ni hao, si pao, si pu, si Jinping, gurgur, meron agad si Sara. Pero patungkol sa mga Philippine Coast Guard na tinaga, binomba ng water cannon, binangga ang barko, ni isang statement ng mga Duterte, wala kayong narinig. Isa yan. Isa yan, mga kababayan, sa patunay na ang pakikipaglaban ng Administrasyong Marcos ay mababaliwala lang dito sa West Philippine Sea pagdating kung si Sara ang maging presidente. Kasi nga, mga kababayan, pro-China po talaga ang mga Duterte. Pangalawa,
Unang-una, yung pakikipaglaban na hindi tayo basta-bastang magpasakop sa China. Kasi bakit mga kababayan, lalo na't nalalaman ng China na napakalawak po ng ating mga resources. Unang-una, kung naalala ninyo, yung Malampaya, merong 1, meron ng 2, maraming langis, na which is yan ang isa sa gentleman's agreement ni Digong at ni Xi Jinping. Mga kababayan, na hindi nila matagpo-tagpuan kung nasaan, pero na-discovery ngayon sa panahon ng Marcos administration. Kaya nga mga kababayan, pag si Sara naging presidente, magugulat kayo dyan, yung mag-ooperate dyan China na. Kung naalala nga ninyo mga kababayan, yung kuryente natin, NGCP, 60% of Chinese government ang may hawak ng kuryente natin, hindi Pilipinas. Biruin nyo, saan ka nakakita? Pilipinas ang bansa, pero Chinese government ang may hawak ng kuryente. Kaya mga kababayan, dahil kay Digong yan, kung naalala ninyo, napakaraming undocumented Chinese na kung saan mas matapang pa kaysa sa Pilipino. Sila yung nagmimina, sila yung nagkukutkot ng lupa, samantalang tayo walang magawa. Totoo yan. Pangalawa, papasok dyan yung Pogo. Babalik yung Pogo, mga kababayan. Yung mga Pogo na yan, babalik ni Sara yan. Yung Sugal, babalik lahat yan. Yung online sabong, putang ina, babalik yan, mga kababayan. Bakit? Malalaking kickback, malalaking malalaking lagay yan. Pangatlo, mga kababayan, lahat ng kaalyadong na ipakulong ni Marcos ngayon, isa-isang bibigyan ng amnestiya ni Sara yan. Maniwala kayo. Kulong si Bong Revilla, lalaya yan pag naging presidente si Sara. Kulong si Jinggoy, lalaya yan pag si Sara naging presidente. Susunod si Marcoleta, si Chis Escudero, Joel Villanueva, sino Robin Padilla. Yang mga senador na makukulong ngayon, lalabas yan, mga kababayan. Papakawalan yan. Si Digong, kung buhay pa yan pag naging presidente si Sara, may possibility makauwi pa yan. Bakit? Pirma ng Pangulo ang kailangan para makauwi si Digong. Pangatlo, si Kibuloy na matagal nakakulong, lalabas yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Kaya isa yan sa gustong iparating ni PBBM na talaga namang nakakabahala kapag si Sara maging presidente. Bakit? I-reverse niya yan. Bakit? Lahat kasi ng pulisiya ng Marcos administration hindi niya bet. Kaya, which is mga kababayan, lahat yan babalik ta rin ni Sara yan. Yung krimen, yung sinabing tukhang-tukhang, ibabalik niya yan. Bakit? Para sabihin, yan ang kanilang advokasya. Pero, mga kababayan, yung tukhang-tukhang na yan, sa mga hindi nakakaalam, yung tukhang na yan, ang pinapatay dyan, yung mga hindi nagbibigay. Pero yung mga drug lord na nagbibigay, hindi nila titirahin yan. Bakit? Ikaw ba naman, halimbawa, dalawa kaming drug lord. Yung kompetensyang drug lord ko, syempre, nagbibigay ako kay Sara. So, yung kalaban ko, tatargetin nila yan. Pero ako, wala. Bakit? Nagbibigay ako Ganon yan, mga kababayan, Diyos ko. Huwag kayo magpaniwala dyan sa tukhang-tukhang, putang inang tukhang na yan. Ginawa lang nilang props yan. Sabihin, my God, I hate drugs, pero tumatanggap ng dividendo kay Sami Uy. Isa yan sa rason, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, ay nako. Tapos yung sabi ni Pulong, ano ba daw ang nagawang plataforma, ano ba daw ang nagawa ni PBBM bilang presidente? Putang ina, Pulong, baka nakapikit ka. Una, yung tatay mo napakulong. Hindi nyo ba alam yan? Pangalawa, yung kapatid mo mai-impeach. Pangatlo, yung mga kaalyado yung magnanakaw, isa-isa ng inaresto. Pang-apat, yung Pogo na pinagkukuha na ng pera ng tatay mo, biluin mo, 37 million lang salin, pero billion-billion na nagastos sa dahig. Saan galing yun? Imposible namang sa mga asawa niya galing yun. Bakit araw-araw bang may benta si Hanilet? Araw-araw bang may kita ang nanay mo? Wala. Galing sa kickback ng droga at Pogo yan. Yan yung mga sindikato. Mafia boss yung tatay mo Kaya yun, nakakulong. Panglima, si Kibuloy, na kung saan imbakan ng mga ninakaw ni Digong, doon niya hinuhulog. Kaya nga di ba ginagawang tawag doon, coordinator ba yon? No, which is may mga kamag-anak naman si Kibuloy. Bakit si Digong ang ginawa? Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan,
Yan yung mga achievement ni PBBM at higit sa lahat, napakaraming undocumented dito ng mga Chinese sa Pilipinas na sila pa yung mga matatapang napauwi lahat at napakaraming nahuhuling nasasabat na droga sa Davao. Biruin nyo noong si Digong ang presidente, walang droga sa Davao. Di ba? Administrator, di ba? Oo. Noong presidente si Digong, walang droga sa Davao. Pero nung naging presidente si PBBM, putang ina, imbakan. Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, malaki ang pagkabahala ni PBBM kung si Sara ang maging presidente. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kailangan pa ba i-memorize yan? Tama lang yan. Habang maaga pa, sabihin na ni PBBM, no? Para malaman ng taong bayan, mga kababayan. Oo, Diyos ko po. Kita nyo mga kababayan, katulad nito, napakulong si Estrada, pakinggan nyo ang reaksyon ng palasyo. Isa yan sa achievement ni PBBM. Para hindi ipursu yung kaso kung saan di umano siya i-involve sa flood control mess. Yung voluntary threat, ano po ang bantag? Alam mo, maganda ang naging Live naman sa Malacanang, kasama natin Christian Yosores. Go ahead, Pakinggan Christian. ninyo yan, mga advokasya ni PBBM. Yung mga nagawa niya. Ng Malacanang na hindi politically motivated o walang bahid ng politika ang kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada at hindi kailanman pinaikialaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Office of the Ombudsman. Sa palayang dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi pwedeng sabihin politically motivated ang kaso dahil noong isang taon pa nababanggit ang pangalan ni Estrada sa issue ng anomalya sa flood control project. Ayon kay Castro, hindi na bago ang akusasyon sa pamahalaan pero iginiit na noong isang taon pa nagkaroon ng investigasyon at tumaan naman sa tamang proseso. Ipinatawag din ayon si Estrada at iba pang personalidad sa Independent Commission for Infrastructure at napanggitin sa partial report ni dating Senate Driven Committee Chairman Panfilo Lacson. Binigang diin ng Malacanang na ang ombudsman ay hindi hawak ng Pangulo dahil sa itong independent constitutional body at kailanman ay hindi pinaikialaman at pinangungunahan ng Pangulo. Maliwanag pa ni Castro, ang ombudsman naman ang nagrekomenda ng resolusyon para sa paghahain ng impormasyon sa isunumite sa Sandigan Bayan. Samantala, pabor naman si Castro na sa ginawang voluntaryong pagsuko ni Estrada dahil hindi na anya pinahirapan pa ang mga law enforcement at hindi katulad ni Senator Ronald De La Rosa na tinakbuhan at tinakasan ang batas. Is it not the other way around? Dahil ngayon, ang bumubuo halos na majority, sila yung merong issue. Sila yung may mga kaso. May mga kaso na nakaabang. Di umano. At sabi nga natin, wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay meron na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaligtaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo. At Diba? yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Kasi yan kasi lagi mga kababayan ang iginigiit ng mga DDS na si PBBM daw ang nasa likod ng pagka-aresto isa-isa nitong mga Duterte senators. Diyos ko naman mga kababayan. Kung naalala nyo po, hindi pa nag-umpisa itong majority ni Alan Cayetano. Noong umpisa pa lang nakulong na si Diskaya. Si Diskaya mismo ang nagbulgar niyan. At saka, Diyos ko, sabi nga ni Aimee kanina, hindi ko maintindihan kung bakit nila ipapakulong si Senator Jinggoy. Hindi ko naiintindihan. Paano mo maintindihan? Ang baba ng utak mo. Yeah? Mahirap maintindihan yung plunder. Diba, mga kababayan? Oo, Diyos ko po. Hindi ko naiintindihan kung bakit nila ipapakulong si Senator Jinggoy. Paano mo maintindihan yung utak mo nasa baba lahat na imbak? Tsaka magpalit ka ng direktor. Oy, ang pangit ng script ninyo, yung mga iyak ninyo parang pinigaan ng eye mo yung mata. Diba? Oo. Magpalit ka ng direktor, Diyos ko. Sabi ba naman ni Aimee, di ko talaga maiintindihan kung bakit papakulong si Jinggoy Estrada. Oo.